tumaas ang presyo ng mga property sa British Columbia ngayon spring ayon sa BC Real Estate Association. Nasa mahigit $1 milyon ang average na presyo para sa mga bahay sa probinsya nitong Marso. Tumaas ng 6% kumpara nung nakarang taon. At dahil hindi pa rin bumababa ang interest rates ng mga bangko, gumagawa na ng paraan ang karamihan sa mga Canadian para makabili ng bahay. Isa na rito ang paghingi ng tulong mula sa pamilya para lang mabuo ang down payment ayon sa isang bagong survey ng 800 Canadian. Aside from their personal savings, yung mga younger generations, I tend to see that especially yung mga younger generations na nakatira sa parents nila at yung parents nila, if they live for their own property for a certain period of time, syempre nagbibuild na ng equity yon. So ang ginagawa ng mga parents, kumukuha sila ng equity from their own property and then use that as their down payment for their children. So yun ang another strategy other than the children's personal savings. Kumukuha na sila ng equity doon sa kanilang current property para pangtulong sa kanilang mga children sa pagbili ng bagong bahay. Ayon sa 2024 Canadian Housing Market Report ng kumpanyang Zolo, 7 sa bawat 10 Canadians ay nakakakuha ng tulong pinansyal galing sa kanilang magulang o pamilya para sa down payment. 20% sa kanila nanggaling ang pera sa inheritance o mana. Isa pang trend na nakikita sa Canada housing market ngayon ang pagbili o co-sign ng mortgage kasama ang mga kaibigan, pamilya o partner. Ang pros for being on a co-sign is definitely building up an equity. Siyempre, kung gusto mo talaga magkaroon ng property and yet nahihirapan ka pa rin on your own, it's a good way to be added into the title. Kasi siyempre, kapag tumaas na yung property value, meron ka ng equity. And therefore, when you decide to sell it, and of course, you can use that towards your buying your future home in the future. The cons naman, pwede ka rin naman bumili in the future, kaso nga lang, mas marireduce yung buying power just because you already have an obligation on your current property dahil nandun ka sa title. Pero dahil mahal pa rin ang presyo sa pagbili ng bahay sa Canada, madalas daw nag-a-adjust pa ang mga homebuyers sa checklist para sa bahay na binibili nila. For the younger generations, they tend to like high rises. Although bago siya, ang kino-compromise nila ngayon, maliit kasi yung property. So kahit na malaki yung place, gusto nila yung location, and because of the amenity that they offer, okay lang sa kanila na maliit yung property just because of the amenity and the newer building that they need. And definitely gusto nila the higher the area, the better, kasi gusto nilang may views. At the same time, yung mga other clients ko naman na sinaserve, which are younger families na may mga kids, mas gusto naman nila yung mga malalaking space. So, although kahit na luma siya, which is something that they have to accept dahil nga sa price, okay lang yon basta malaki yung space at saka gusto nila yung location, malapit sa school, malapit sa groceries, malapit sa transportation, and yun nga lang, medyo luma siya. But at the end of the day, mas importante sa kanila yung space. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.